Magandang gabi mga kapamilya, episode 177 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo. Talagang sumisipat na nga tong grupo ni na Supremo, no? Nagmamadali sila. Sa akin lang naman, masyado silang halatado kasi talagang tumatakbo sila eh. Tapos noon, pagdating dito, nahuli sila ng gwardiya. Tinanong sila ng gwardiya, sino kayo? Sabi naman ni Primo, mga maintenance kami, patingin ng ID nyo. Yun, kinalaban na nila, bugbog sarado, si Primo lang yung kumikilos ha. Dumating na sina Berting, saka sina Lucio, saka si Yoli. Kamusta kayo? Nahuli ba kayo? Hindi. Yung mga tauhan lang ni Augustus dun sa may iba ba, muntik na ako mahuli. Samantala, pinapakain ni Augustus itong si Amanda. Sabi ni Amanda, wala akong gana. Sige Amanda, magmatigas ka. Para sabihin ko sa'yo, ang mga magulang mo wala na rin pakialam sa galit sa'yo. At saka wala na rin ibang magmamahal sa'yo kundi ako lang. Sa akin ka lang din babalik. At si Primo, abo na siya. Sabi niya, nawala na ng gana si Augustus. Sabi naman ni Amanda sa isipan niya, Primo, magpapalakas ako para sa'yo. Para pagbalik mo dito, malakas na ako. At handa ko nang patayin ang demonyo Augustus na yan. Samantala, lumabas na nga sila ng hospital at nandito na nga sila sa kanilang getaway car. Sabi naman ni Supremo, babalikan natin si Amanda. Sabi naman ni Lucio, ang mahalaga na iabot natin kay Amanda ang mensahe natin, diba? So ito na nga, lalarga na nga itong sina Jacobe sa kasi sa Monte. Bilang umentra itong si Dimagiba at sabi niya, baka kung pwede humingi siya ng tulong sa mga kakilala niya doon sa Quiapo para matimbrihan yung mga malaking isda na huhulihin nila. Sabi naman ni Samonte sa kanya Jacobe, saka na Dimagiba, kapag na-promote ka na, hahayaan ka namin na bigyan ng sarili mong diskarte. Saka huwag ka nang mangialam, dito ka na lang, hintay mo ang tawag ko. Isirain mo pa yung plano namin saka diskarte namin eh. That's an order, Dimagiba, sabi niya, no? So pinalakas siya pinalakas ang loob niya ni Elena. Samantala, dumako na tayo dito kay Ramon. Magkakaroon ng shipment, diba? Kaya isinasakay na yung mga droga sa may eroplano at nakalagay ito sa mga attache case. Talagang sinasalansan nila kasi minamadali nila bago dumating si David, aka Tanggol. Sabi naman ng lolo niya, sa wakas apo, nandito ka na. Salamat naman. Sabi naman ni David, aka Tanggol, pasensya na po, lo. Galing po ako sa eskwela eh. Busy ako kaya po ako na late. Okay lang naman apo. Sabi naman ni Ramon, okay lang apo. Sabi niya, kamusta ka naman? Ito po, busy po sa school. Kaya ka nandito dahil ipapakita ko ang takbo ng ating negosyo. Para naman malaman mo kung anong kalakaran dito. So, pinakilala yung piloto, no? Para kunwari nga naman, ito yung negosyo nila, mga aircraft. So, kinausap niya yung piloto na libutin, ipasyal muna si Tanggol. Ayan, no? Sabi naman ni Tanggol, may mga international flights po ba kayo dito? Nagtatanong na siya. Sabi ng piloto, magtanong lang po kayo kung meron kayong gustong itanong or kailangan. So, yun, nagkausap na nga sila. Kamusta apo? Ayos naman po. Sabi naman ni Ramon, alam mo ba yung aeroplano na nasa likod mo? Yan ang kauna-una ang binili ni Papa. Kaya ikaw, pwede kang mag-drive dito. Kahit anong gusto mo, gawin mo dito. Pwede kang maglibot. Pwede mong gamitin yung aeroplano na yan. Sabi niya, talaga po? Oo. Alam mo, isa pa lang to sa mga negosyo ng pamilya natin. Sabi ni David, ang dami niyo po pala mga business. Tapos habang siya naglilibot, napasalita siya, sabi niya, napakayaman talaga ng pamilya Montenegro. Biruin mo, mapapasa sa akin to lahat, sabi niya. Tapos nang pinasok niyo yung aeroplano, nagtalikot. Siyempre, ini-inspect niya, tinitignan niya yung bawat loob nung parte nung aeroplano. Ayan Ngayon, nagkakausap yung mag-ama. Sa tingin ko naman nagustuhan ni Tanggol itong negosyo natin. Kinakailangan, anak, sabihin mo na dyan sa apo ko kung ano ang kalakaran ng negosyo natin. Nasa gayon, matuto at masanay na siya, no?
So, unti-untiin naman nila. Ngayon, nakita ni Tanggol, aka nga David, no? Na merong mga attache case doon sa may bandang likuran. Kaso, nahuli siya ni Ramon. Nahuli, napigilan. Binuksan yung pintuan, sabi niya, Tanggol, anong ginagawa mo dyan? May napansin lang po kasi ako sa may bandang likuran. Ganun ba? Gagamitin na kasi yung aeroplano na yung maya-maya Papaalis na rin yan. Mabuti pa, bumaba ka na. Samantalang itong si Celso, si Mayor, nag-aalala. Yung mga kakosa niya, gustong maglaro ng chess. No? Nilapitan nila si Mayor. Mayor, ano ba yung iniisip mo? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, parang hindi ka mayor Sabi naman ni Celso, inaalala ko lang talaga si Bubbles na apo ko. Kasi kapag lumalabas siya dito sa selda, nakabaon sa hukay yung isa niyang paa. Saka isa pa yung Tanggol na yan. Nag-aalala rin ako, kinakabahan ako sa batang yan. Baka kasi mabigo ang mission nila Madamay pa ang apo ko. Kapag may nangyari sa apo ko, mananagot sa akin yan. At niya, pinapalakas siya na agad ng mga kakusa niya. Samantala, yung mga kaibigan ni Tanggol, nag-aalala. Kasi hanggang ngayon, nasa Bartolina pa rin sila. Sabi nila, makakalabas pa kaya tayo dito? Kinakabahan na ako. Sabi niya, sabi naman niya kasama, alam niyo, sa kutob ko, merong pinapagawa sa kanya si Chief Espinas, na kapag tinanggihan niya, tayo ang papatayin. Sabi niya, kinakabahan talaga ako. Hindi kaya ito na ang katapusan natin? Hindi kaya dito na nila tayo papatayin? Nakakaawa yung mga kaibigan ni Tanggol, no? Naghihintay sila ng pag-asa. Diba? Dahil hanggang ngayon wala pa rin silang balita kung babalikan pa ba sila or kung makakalabas pa ba sila dyan. Samantalang itong si Congressman Sibilya, akay-akay ng mga bodyguards niya. Eto naman si Bubbles saka si Tanggol, lumabas na sila. Yan na, papalabas na sila, sinusundan na nila Bakit mo ko hinila? Baka kasi may mga paparte na kalaban. Yun. So yun na, naglabasan na yung mga bodyguards, binabaril ni Tanggol. Sumunod naman si Bubbles, tinulungan si Tanggol, sinipa niya yung braso ng isang bodyguard. Sige, laban. Sagupahan na yan. Ang ganda nitong laban na to Ang ganda nung tandem nila ni Tanggol saka ni Bubbles, mga kapamilya. Ayan, ang ganda ng exhibition na to. Grabe, ganda Ganda ng fighting scenes, di ba? Kaya mo palaban si Bubbles, no? Marami siyang alam sa mga fighting scenes, talaga nagsanay. Ngayon nagpasukan na yung mga pulis. Ayan na, mga pulis na to, mga kapamilya. Nagpasukan na sa loob, sabi ni Tanggol. Na tayo, kumalas na tayo. Sumipat na tayo, ang dami mga pulis. May mga paparating na pulis, sabi ni Bubbles, no? Talagang pinaglaban niya. Sabi niya, hindi pwede. Kailangan mapatay natin si Congressman Sibilya ngayon din. Nag-exhibition pa siya dyan, tumalon pa siya dyan Diyan sa may hagdanan. Tapos pagbaba niya, baril sa pool. Ganda ng tandem nila dito, ang ganda ng pwesto nila dito Mga astig Tapos may mga pumapasok ng mga pulis, bawal pagpasok ng mga pulis, pati mga bodyguards ni Congressman, binabaril nila Walang nakakaligtas sabi niya, sumipat na tayo. Nagkasagutan sila. Sinigawan siya ni Bubbles, hindi pwede, kailangan natin mapatay si Congressman Sibilya. Tapos tumakbo si Tanggol sabi ni Bubbles sa Tanggol, duwag. Nakakatawa yung eksena to Sinabihin niya ng duwag Ang lakas ng pagkakasigaw Naiwan na lang si Bubbles sa loob. Kung si Bubbles talaga mag-isa niyan, tihado siya mapapatay siya Ayan ginawa niyang armor tong gwardiya na to. Kasi nga, para makalabas siya ng munisipyo dahil nasa entrance talaga yung mga pulis saka nasa labas mismo ng munisipyo. Ayan Samantala si Tanggol duman sa gilid ng munisipyo, diyan siya lumabas. Ngayon, bawat lagusan ng munisipyo, palipot na ng mga pulis Pinapasukan ng mga pulis. Dito siya nakalabas, Tanggol. Ayan, pinatay niya yung mga yan. Ilan lang naman Hanggang sa nakalabas na nga siya kasi kinakailangan niya ng motor. Mapuntahan yung motor nila. Tinalo niya yung kotse na yan. Umikot siya. Kasi binabaril siya ng mga pulis Pero nakatsyempo siya dyan. Kinasan niya ulit yung baril. Naglagay siya ng bala. Ubos yan lahat.
Yung 6 na pulis na yan, ubos yan. Tapos hanggang sa nakuha na nga niya yung motor, eto na. Si Congressman Sibilya, sasakay na sa may sasakyan niya. Ayan o, sasakay na siya. Kaso ubos yan lahat. Ubos lahat yung mga bodyguards niya ni Congressman Sibilya. Walang matitira dyan na buhay kahit isa. Ayan o, sige na Congressman, sakay na kayo. Ayan o, kaso dumating si Tanggol eh. Ayan o, binarin niya yung driver ng van. Patay yan eh. Lusot ang bala sa loob eh. Kaya nangyari, Congressman, labas ka dito. Tatakas talaga sila eh. Ayan o pa, open area pa. Walang mga kapulis-pulis, pati mga pulis sa labas eh, patay din. Wala na, talaga mapapatay talaga si Congressman Sibilya. Sabi ni Baboy sa Tanggol, nagulat siya, binalikan siya ni Tanggol. Nakasakay sa motor. Ang ganda ng ano eh, no? ng exhibition ng motor eh. Ayan o. Talagang tutok yung baril kay Congressman Sibilya eh. Dalawa na lang sila nung bodyguard niya eh. Patay na yung bodyguard niya, si Congressman na rin natitira. Sa pool talaga sa likod. Grabe, pinaulanan nila ng bala ni Baboy. Silang dalawang nakabaril. Matutuwa na ito si Chief Espinas dahil silang dalawang nakapatay mismo eh. Yun, tagtad ng balo. Mabuhay ka pa kaya sa gaganin eh. Ang daming bala. Pinaulanan ka ng mga bala. Ayan no. Grabe sa pagkakataon ito mga kapamilya. Unang misyon ni Tanggol. Mission accomplished. Panalong panalo. Waging wagi. Tara na Baboy, sibat na sila eh. Sinakay niya na sa sasakyan dahil may backup eh, may mga paparating na pulis. Kaya ito yung mga magaganap bukas mga kapamilya sa episode 178. Tuwang-tuwa itong si Chief Espinas at meron na naman bagong misyon na ipapagawa kay Tanggol. Yun ay walang iba kundi ang Red Phoenix. Naku po, unti-unti na makakalaban ni Tanggol ng tatay niya dahil ang Red Phoenix ang isa sa mga pinakamalapit na kliyente ng pamilya Montenegro, di ba? Sina Ramon. Nako. So, ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas at wag natin palalagpasin to mga kapamilya. Kaya dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabi nito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.